Hello guys! Welcome to my vlog. Ayan. A day in my life as an OFW. Char. Joke lang. Ayan. Good morning. Good afternoon. Have a great day everyone. Ayan. So, for today's video, Huwebes ngayon. So, pinapagawa niya ako ng fruits kasi we have a lot of visitors daw. Pero kukonti lang naman yung fruits na hihiwain ko. So, ayan. That is papaya. Papaya yan. So, ayan. Binabalatan ko. Nagtaka ako bakit walang buto. Tatanim ko sana eh. Hinog na kasi. At saka feel ko matamis siya kasi yung kulay niya is orange talaga. Nalala ko yung tanim ng lolo ko dati. May tanim siyang papaya. Ganyan yung pag biniyak mo, ganyan yung kulay ng sa loob. Kulay orange. And it's so sweet. Ang tamis talaga sobra. Kaya alam ko matamis yan eh. Ganyan ang buhay ko dito sa house na to. Sobrang hindi ko naman masabing malungkot ako. Hindi ko din masabing masaya ako. Ano lang, tamang-tama lang. Hindi ako masyadong pagod, hindi din ako masyadong hayahay. Parang normal lang na buhay sa araw-araw. Ika nga, dito kasi sa Saudi Arabia, hindi na work hard. You should work wise. Ayan. Dati kasi, sobrang pagod na pagod ako kasi lahat ng mga sinasabi niya ginagawa ko, inaayos ko talaga lahat, araw-araw, ganyan. Pero actually, sa nature ng trabaho ko, first day dyan sa bahay na maa-assignan ko, sobrang pagod talaga. First day, second day, hanggang 1 week. Kasi, mag-general cleaning ako niyan eh. Mula sa kusina. Kusina talaga ang una kong babanatan. Kusina, yung mga sinasabi nilang dulab. Yung mga aparador yun. Inaakyat ko yan. Pinapalinisan. Tinatanggal yung mga nakalagay sa loob. Tinatanggal. Tapos nililinisan. Ayan, binabalik ulit. Yan, isa-isahin ko yan lahat. Tapos yung mga lagayan ng kutsara, nililinisan ko. Deep clean nga ako. Ganyan ako ganyan yung diskarte ko pag first week ko sa bahay. Pero ngayon, panghuling linggo na lang dito sa bahay na to kasi I'm just 1 month here. I don't know kung mag-extend sila. Mapupunta naman ako sa ibang bahay. So, sana makapag-vlog pa ako. Dito kasi, sobrang bagal ng internet. At kapag nandito si amo, hindi ako pwedeng maghawak ng cellphone kasi panay ang tawag niyan sa akin. Kapag may tumatawag, pinapaabot niya yung phone. Nagpapagawa ng kape. Nagpapagawa ng snacks niya. Kung ano-ano lang yung utos niya. Minsan, naglalabas din siya ng mga damit na papatahi niya, papa-adjust niya. Hindi naman ako sastre. Kaya nga dito, once na nandito ka sa Saudi Arabia, expect mo na lang talagang maging all around ka. Kasi ako dito, nagtatahi, nag-aayos ng sandals niya pag nasira, pinapalagyan niya pandikit. Nag-aayos ng ilaw, halimbawa may mga pundidong ilaw, pinapalitan. Pinapaakyat ako, pinapakuha sa akin yung hagdanan sa baba. Tapos sa baba, merong garden. Hardinera rin ako sa umaga kasi nililinisan ko yun. Dami kasi may punong mangga kasi dito sa labas. Yung mga dahon, may punong mangga, may punong kalamansi. So, ang daming dahon everyday na nalalaglag.
isa-isahin ko yung pupulutin kasi tinitingnan niya yan araw-araw. Tapos nung first week ko talaga dito, as in sobrang nahihirapan ako kasi ang ingay niya. Di kasi ako sanay na sa maingay. Sobrang ingay. Kapag binibilisan mo yung trabaho mo, sasabihin sa'yo, sinasabi niya talaga sa akin, ang bilis mo. Hindi mo yata inayos yung pagkalinis. Sinasabi niya sa akin. Ngayon, pumunta dito yung mga anak, nagdala ng food. Sabi ng anak, sabi niya, sa'yo to ha, kasi hindi pwede sa kanya to. Sa nanay namin to kasi nga white bread. Sabi ko, nilagay ko lang doon sa mesa. Pagpasok ko dito sa kwarto, pagbalik ko doon sa mesa, wala na, tinago na pala. After ilang days, nilabas na niya, expired na. Expired na siya, pero kinain ko pa rin. Tinry ko, nilagay ko na lang siya sa microwave. Kasi nilagay niya sa loob ng kwarto niya, may freezer kasi doon. May maliit siyang ref, doon niya nilagay. Ayan, nakita ko kasi nung last time na naglinis ako, pinapalinis niya sa akin yung ref. Pinapalagyan niya ng tubig. Nakita ko doon, madaming food. Doon pala niya tinatago. Sadyang may taong ganyan. Sadyang may taong ganyan talaga. Pero okay lang naman, madami namang food dito. Madaming food na dito eh. Kaso lang, yung iba expired na nga. Buti na lang last day, nung yesterday pala, nagpunta dito may pumunta ditong Pilipina na dalawa kasi nagsipuntahan yung mga anak lahat. Hindi naman lahat, nagsipuntahan, pero yung mga anak niya is may mga housemaid din na Pilipina. Sabi niya, yung isa talaga, si Angel, sabi niya, dalhan kita ng Indomie kasi alam kong walang pagkain dito, sabi niya talaga. Kasi 3 years na siya dito eh. 3 years na siya sa anak nitong amo ko. So, alam na niya kasi wala daw talagang magtatagal dito. Merong 2 days lang, merong 1 week lang, merong 4 na buwan, pero layas. Ayan, tapos na ako maghiwa. Sobrang tamis niya nung tinikman ko. Ayan. Lalagay ko na lang siya sa ref para malamig. Ayan. So, ngayon, gagawa na naman ako ng salata. Ayan. Bago kong gihiniwa yan, bago ko hinugasan ko muna. Nandyan kasi siya nung naghugas ako, kaya hindi ako nakapag-video. Ano kasi yan, kapag busy ako, busy-busyhan din yan dyan sa kusina. Kung ano-ano yung ginagawa niya, kung ano yung tinatanong niya, kung ano yung pinapagawa niya sa akin. Ganon siya. Tapos last time, sabi ko talaga, iniisip ko, hindi ko talaga kaya dito. Sabi ko kasi nga, sobrang ingay niya. Tapos, nakikialam sa mga trabaho ko. Tapos yung pagkain niya tinatago. Tapos yung food namin dito is 4 na araw. 4 na araw, init-init lang. Yung mga bigay lang ng mga anak niya. Kasi hindi siya, ayaw niya magluto. Eh, ako naman, is gusto kong magluto. Pero sabi niya, bakit ka magluluto? Madaming pagkain dyan. Parang kaso lang, tiniis ko na lang talaga. Kaya tumawag ako sa office. Sabi ko, 1 buwan lang talaga ako dito ha. Yan ang kagandahan ng trabaho ko. Kasi ko kailangang magtiis ng 2 taon sa isang bahay. Kapag ayaw ko talaga, tumatawag ako sa opisina, sasabihin ko 1 month lang ako dito, ayaw ko nang magpa-extend. So, kukunin ako. After 1 month, kung gusto pa nila nang i-extend ako, sasabihin na papalitan ako. So, inshallah, hopefully, mapalitan ako. Pero okay, hanggang sa after mga 2 weeks ako dito, naging medyo okay na ako. Parang nakaka-adjust na rin ako. Kasi yung pang second week ko dito, as in, hindi ko na kinaya yung yung ugali niya. Kasi nga, pinapatahi niya ako ng mga damit niya, pinapa-adjust niya. Kasi nga, sobrang lawlaw daw. Eh, ayon sa instruction niya, yun lang ang ginagawa ko, sinusunod ko. So, may sabi niya, hindi maganda, ulitin mo. 5 beses akong inulit ko 5 beses yung damit niyang 3.
tatlo ba yun, apat? O, 5 beses kong inulit talaga kasi hindi daw maganda. Tapos nga mamaya kung ano-ano naman ang sasabihin niya sinagot ko na talaga siya. Sabi ko talaga sa kanya, sabi ko, Kalas, ayoko ng maraming satsat. Ayoko na, sabi ko, ayoko ng maraming satsat. Sabi ko, ginagawa ko base sa instruction mo, tas hindi pa rin tama. Ilang beses ko na yung ginagawa. Tingnan mo na, nasira na tuloy yung tela kasi nga kakatastas. Tapos tahiin na naman ulit. Tatastasin ko na naman, tahiin ko na naman ulit. So, ayan, sabi niya, parang tinaasan ko talaga siya ng boses. Umupo siya. Pinakiramdaman ko lang siya, umupo siya. Tapos pumasok ko doon sa kwarto. Tapos, pinakiramdaman ko lang siya, nakaupo lang siya, nakatunganga lang siya. Nakonsensya naman ako. Lumabas ako, nilapitan ko siya, niyakap ko siya. Nagsabi ako na sorry. Tapos, nagsorry din siya. Tapos, yun na, parang okay na yung after ilang oras. Pag ilang oras na naman, ayan naman, balik na naman siya sa yaw-yaw. Nagngangaw-ngaw na naman. Sabi ko, iniisip ko, wala na talaga akong magawa. Ganyan na talaga siya. So, hinayaan ko na lang. Kapag magngaw-ngaw siya dyan, hinahayaan ko na lang. Sabi nga ng, may manugang kasing pumunta dito. Sabi niya, kausapin mo naman si mama. Sabi ko, kahit naman hindi ko yun iniisip ko, tumango na lang ako kasi ganun naman talaga ako. Pero naisip ko, kahit hindi ko naman yan kakausapin, nagsasalita yan. Kahit nandito ako sa loob ng kwarto ko, nagsasalita yan, tinatawag ako, kinakausap ako kahit nandito ako sa loob ng kwarto ko. Ayan. So, ayan. Naghiwa ako dyan ng jerjir. Toinks? Ano yan? Jerjir nga. Jerjir ang tawag niyan dito. Masarap yan. Gulay yan. Yung salata. Gumawa kasi ako ng green salad that time kasi gusto niya nang kumain ng salad. Meron pa nga doon. Gusto kong gawin to pag uwi ko ng probinsya ng Pilipinas. Gusto kong gawin to. Kasi sobrang sarap niya. Tsaka healthy pa. And kailangan kasing maliit daw kasi hindi daw niya malunok. Ayan, so kailangan ko siyang i-chop ng maliliit. Ganyan. 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 Ano ba ang English nitong jerjir? Spinach? Hindi ko alam eh. Ayan. So, ayan ang kinaganda ng trabaho ko kasi hindi ko kailangan magtiis ng 2 taon sa isang bahay. Kung gusto kong magpa-replace, nare-replacean ako. At saka kung ayaw ko namang mag-extend, sinasabi nila na ayaw nang mag-extend sa'yo ng worker, gusto mo ng replacement, papalitan namin. Kasi dito, first time daw, sabi ni Angel, sabi niya, mag-4 na taon na ako dito, pero first time na may napunta ditong Pilipinas. Kasi lahat, Indonesian. Hindi din siya kumukuha ng galing sa Africa. Indonesian daw lahat yung napunta dito. So, ako yung pinakaunang Pilipina. Sabi nga ni, ayan, cucumber yan. Inihiwa ko din ng maliliit kasi yun ang sabi niya. Kailangan daw maliliit yung cucumber. Kasi nga, hindi niya manguya. Sabi niya, kailangan daw maliliit. So, ayan. Kailangan maliliit. Gusto kong gawin to pag uwi ko. Sana kakain yung mga anak ko sa ganito kasi napaka-healthy talaga niya. Ayan. So, tingnan mo yung background ko, yung sa likod ko. Nag-ilaw-ilaw. Nag-ano kasi siya eh. Yung may bluetooth siya na yung parang disco light. Dalawa yan nandoon sa may pinto at saka dito sa may kusina. Minsan dinadala niya ako doon sa pook dasalan nila. Naglilinis din ako doon pero hindi naman yung totally linis talaga kasi malaki. Sabi niya, hindi ikaw ang maglilinis dito, tingnan mo lang kung may dumi, sabi niya.
ito, ganito, ganyan. Hindi nga natigil. Sobrang ingay. Siguro, simula nung pagising niya, kahit na nagsasalam ako niyan, uunahin pa rin talaga niya yung yaw-yaw niya. Kasi yung mga ilaw daw, wala namang ilaw, pinapatay ko. Minsan, nakakalimutan ko. Kaya ayun, nagyaw-yaw siya, magyaw-yaw talaga siya. Yung ilaw, yung ganito, yung ganyan, kailangan nakapatay, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ayan, tomato. Sobrang purol ng kutsilyo ko dyan. Ayan. Tapos, ayan. Sobrang ingay niya talaga. Pero nakakapag-adjust naman ako. Si Angel kasi, yung katulong ng anak niya, napunta dito, sabi niya, hindi man yan siya nagaganyan sa akin. Sabi din naman ng isa, si Lorraine. Sabi, hindi nagaganyan sa'yo kasi hindi mo naman naiintindihan kahit na inalipusta ka na kasi hindi ka naman marunong mag-Arabic. Si Lorraine kasi ex-abroad na rin yun, naiintindihan na niya. Yung kasi si Angel, hindi siya nakakaintindi ng Arabic. Kaya kahit na inalipusta na siya, ngingiti lang siya kasi hindi niya naintindihan. Samantalang ako, kapag basket yung salita niya, naiintindihan ko, nasasaktan ako. Kaya sabi nga ni Angel, sabi niya, ay kaya pala siguro yung mga salita niya sa akin, natango lang ako ng tango, masama na yun. Tawa na lang kami ng tawa ni Lorraine. Yan, ganyan ang pagkahiwa ng tomato. Meron kasing iba, yung gusto nila sa salata, yung gusto nilang pagkahiwa is medyo malaki kasi gusto nila yung tomato malalaki. Siya, gusto niya ng maliliit na pagkahiwa kasi nga hindi daw niya namumuya. Nagtanungan pa nga kami kasi may ingredients dyan na isa, beetroot. Yung beetroot na kulay red. Sabi ko, ano nga tong pangalan nito? Sabi niya, hindi ko alam. Ano ang pangalan niya? Nakalimutan ko. Sabi ko, beetroot to. Hindi mo siya marunong mag-Arabic. Ay, mag-English. Sabi niya, hindi ko alam. Kaya sinesearch ko. Shamander pala siya. Shamander. Maganda daw siya sa dugo. Kaya tulad ko na siguro kulang na ako sa dugo. Kasi minsan 4 hours lang yung tulog ko, 3 hours, kaya kailangan kong kumain ng ganun. Ayan, ganyan yung pagkahiwa ko ng kamatis kasi yan yung gusto niya, ganyan yung gusto niyang pagkahiwa. Tsaka sabi niya, nakita niya kasi na nag-gloves ako, sabi niya, mangangamoy plastic yung pagkain ko. Ayan yung shamander, beetroot. Ayan, so shred daw siya. Tingnan ko yung shredder dyan sa ilalim. Ganyan. Shredder. Ayan. Meron namang ibang yung ibang madam, gusto nila is ilaga lang yan siya. Tapos kakainin yung parang kamote. Kasi maganda daw talaga yan pag maganda yan sa maraming benefits ang makukuha niyan. Sabi ko naman, sila kasi pag nilalagyan nila kasi ng oil, olive oil, ng madaming asin, ng madaming suka. Ayan, kilala nyo ba yung fruits na yan? Yung fruit na yan, kilala nyo? It's roman. It's a pomegranate. Dati, nung unang salta ko dito, hindi talaga ako nakain yan. Nung pinakain ako ng anak ng amo ko, dinura ko yung buto. Sabi niya, pwede mo namang lunukin yan. Ayan, roman, shamander. Lumapit na naman siya sa akin. Sabi niya, tanggalin mo yung gloves mo. Sabi ko, hindi pwede. Sabi niya, tanggalin mo, maghugas na lang ng kamay kasi mangangamoy daw, mangangamoy. Ayan, yung shamander na kinuskus ko. Ayan.
daw yung gloves mo. Kaya tinanggal ko na lang yung isa. Yung isa talaga hindi ko tinatanggal kasi nga hindi ako sanay na maggawa ng ganyan na walang gloves. Eh sabi niya, mangangamoy nga plastic yung salata ko, sabi niya. Kaya yan, tinanggal ko yung isa, sinunod ko siya, pero yung isa hindi ko talaga tinanggal. Kasi yun yung ginagamit ko pag nagkagawa ako ng ganyan. Ng pagkain, usually kasi kailangan mag-gloves ka. Nasanay kasi ako sa lahat ng napupuntahan ko kapag gumawa ako ng pagkain. Kailangan talagang may gloves. Ayan, so pagkatapos kong magawa niyan, pumunta ako sa baba, naglinis. Actually, hindi naman malaki yung bahay na to eh. 3-story siya. Ayan. Lagay natin dyan sa ano. 3-story siya na house. Tapos, ayan. Kala mo, roman din, no? It's mango. Mangga yan. Kaya nga masarap yung salata ko kasi may mangga, may roman. Ayan, so tapos ko nang pinagatan. Ayan, hiniwa ko na siya. Maliliit din na square yung pagkahiwa ko. Para naman okay. Ayan, so pagkatapos kong magawa niya ng salata, pumunta ako sa baba. Naglinis na naman ako doon. Tapos, dumating yung taga-maneho niya. Sabi niya, nasaan daw si mama? Sabi ko, nasa taas. Sumakyat siya. Kaya pala, kasi pinapapupul sa kanya yung sanga ng mga puno. Kasi nga, malalaki na. Nagpapatulong sa akin. Sabi ko, "Uy, ikaw ang umakyat dyan. Kaya kung tumulong." Sabi niya. Sabi ni mama, tumulong ka daw. Umakyat ako dito. Sabi ko, mainit sa labas. Ayaw kong tumulong. Sabi niya, okay, wag ka nang tumulong. Mainit nga. Sabi niya. Di talaga ako tumulong. Bahala ka dyan. Naiinis ako dyan sa ano na yan. Kapag may mga pinamili si amo ko na mga grocery, inalalagay lang dyan sa baba, nasa second floor kami. Kailangan ko pang kunin doon sa baba, iakyat dito yung mga tubig, yung mga ano, paka ano talaga, walang galang. Tapos simula nung sinabihan ko siya na iakyat mo yan, iakyat mo naman yung tubig kasi sobrang bigat. Sabi ko, kasi nga yung tubig na mineral na pang ano niya, pang tsaa. And speaking of tubig, kagabi, sinabihan ako, sabi niya, madami yung nilalagay mong tubig dito bakit konti na lang? Nakatawa talaga ako. Sabi niya, wala namang taong bisita kagabi. Bakit na ubos yung tubig kaagad? Sabi ko, hindi ko alam. Ganon siya ka ano sa mga tubig-tubig. Di ano siya, lahat ng bagay, lahat ng pagkain, mapagkain, maano, lahat yan, kini-question niya. Kaya ako, habang ano, may pagkain, nakabili naman ako ng palaman. So, ayan, yun yung ginagamit ko, yung palaman ko. Yun yung ginagamit ko pag kumakain ako. Tapos yung may gatas naman dyan, madami. Pero tinicheck ko muna kasi yung iba nga expired na. Hindi ko naman pwedeng itapon. Kasi sabi ko, expired na to eh. Sabi niya, hindi, okay pa yan. Pero ano na, 3 months na siyang expired. Sabi niya, hindi, okay pa yan, ayos pa yan. Ginagamit ko pa yan. Sabi ko, okay, hindi ko na lang tinatapon. Ini-impact ko na lang doon sa storage. Wala naman akong magawa. Baka mamaya magalit pag tinatapon ko. So, ayan. Ganyan, may mga ugali talaga silang ganyan. Lalo na yung mga may
matatanda na. Ganyan yung mostly na ugali nila. Nagtatago sila ng food. Kasi kadalasan talaga, ang dami ko lang napuntahang bahay, kapag matanda, ganun talaga ang ugali. Nagtago sila ng food. So, ayan. Final, yan yung last na last na ingredients na ginawa ko. Mango. Ayan. Shake ko siya. I-shake. Hahaluin ko siya para okay kaayo. Ayan. Pero hindi ko kayang ganyan lang. So, kailangan kong kamayin talagang yung pagkahalo. Kasi nagagalit siya pag sabi niya, hindi mo naman hinalo to ng maayos. Ang dami nga niyang complain. So, ayan. Ako ay magpapasalamat sa mga nag-support sa akin. Please subscribe and hit the bell so that magiging updated kayo sa susunod kong vlog. Ayan. Thank you guys. Magic 7. Thank you sa support sa mga solid fans.